serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nakilahok ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng ika-36 na joint meeting ng United Nations o UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at UN Tourism Commission for South Asia o CAP-CSA sa Sheraton Cebu Mactan Resort sa Lapu-Lapu City ngayong araw. Kaugnay pa rin ito ng layunin ng Pangulo na isulong ang turismo at gastronomy sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng 36th CAP-CSA, nagtipon-tipon ang delegasyon ng UN Tourism Member States, affiliate members at iba't ibang organisasyon upang talakayin ang UN Tourism Program para sa taong 2024 hanggang 2025, ganon din ang issue sa Asia-Pasipiko. Ito ay upang ipromote ang sustainable gastronomy tourism habang pinapanatili pa rin ang lokal na tradisyon at likas na yaman ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. I am extremely happy to be here today, surrounded by the decision makers, visionary leaders, and trailblazers who share the same passion and advocacy for a sustainable and innovative tourism program in our region. My deepest appreciation, of course, goes to our Secretary and the Department of Tourism, because under the stewardship of Secretary Cristina Frasco, they have done all the preparations leading up to this event. I also extend my gratitude to the UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific and the UN Tourism Commission for South Asia for having entrusted us with the responsibility of hosting this very significant gathering. Apart from having the chance to shape the course of the future of tourism in our region, I consider this event as a tremendous chance for exposure for the Philippines and a very welcome boost to our efforts to show that we are one of the world's leading tourist destinations. I am very, very optimistic that your meetings will be a platform for collaboration, for discourse, and the sharing of best practices on such crucial topics for the sector as we prepare for the activities leading up to the World Tourism Day of 2024. I am especially delighted to know that two important matters to be discussed here involve education and product development through green transformation in tourism. Indeed, education is always going to make any industry better, and certainly tourism is no different.
We need to raise the standards and practices in this crucial sector by investing in education, training, and skills upgrading of all the personnel who are working in this industry. We will require experts and professionals from different fields to come and help to make tourism a meaningful and educational and impactful experience, not only for our tourists, but also for our stakeholders. For what good will any tourism effort be if it ends up destroying the local culture and ecology? So this brings us to another important topic that we also need to address when it comes to developing our respective tourism industries, which is sustainability. We need to adopt sustainability in our society and economy, and certainly in the sector of tourism. We must go green in the transformation of our tourism products and services as a solution to address climate change, resource preservation, and long-term industry sustainability. As a matter of fact, I would take that even a step further. And if we are to talk about tourism, I am of the belief that the greener you are, the better the tourism experience will be. So we are also working with the private sector to pursue reforms that will make tourists visit, stay, spend, and return to the Philippines. These include measures such as easing visa access, enhancing water sanitation and healthcare facilities in tourist destinations, improving connectivity hubs such as airports. By adopting these practices, we create a tourism industry that not only creates responsible visitors, but also uplifts the lives of those who are part of that activity. Tourism plays a vital role in our economies and in our societies. In 2023, the share of tourism direct gross value added to the Philippine economy that amounted to 8.6% of our GDP, or 2.09 trillion pesos, which roughly amounts to $35 billion US. This is an impressive increase of 48% compared to our previous year's numbers. Once again, congratulations to the Department of Tourism and to the work that has been led by Secretary Cristina Frasco. It marks the highest record of growth in gross value added in tourism since the year 2000. In 2023, we welcomed 5.45 million international tourists into the country, exceeding our target of 4.8 million for the year. And additionally, just from January to March of this year, international tourist arrivals in the Philippines have reached 2.9 million for that period. These highlight the robust recovery and continued appeal of our country as a top travel destination. But going beyond monetary values and numbers, these figures also mean millions of lives being changed for the better. And that's why I hope that our efforts here will lead to even better practices, more tourism arrivals, not just for our country, but for the entire world. Ladies and gentlemen, I am truly excited to see the outcome of these meetings as we pursue our own understanding of the stories and traditions in every culture and dish that we encounter. Let us continue to use our cultural capital to connect and sample experiences and flavors that are profound and transformative. Once again, I extend my gratitude to the UN Tourism for your leadership in advancing tourism, not only here in the Philippines, not only here in our region, but in the entire world. I call on all the delegates, stakeholders, and partners to contribute eagerly to the success of this gathering. Let us celebrate our own cultural diversity and wonders as we build a brighter, better, and greener future for tourism here in Asia, the Pacific, and the world. Thank you all very much, and I wish you great success at this conference. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya sa isang programa sa Dumaguete City, Negros Oriental. Kabahagi ang programa ng inisyatibo ng administrasyon upang iangat ang mga komunidad sa probinsya at tiyakin ang katatagan ng industriya ng agrikultura at pangisdaan. Sa seremonya, iniabot ng punong ehekutibo ang farm machineries, equipment at iba pang support services upang paunlarin ang produksyon sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga ipinamigay ang 10,000 piso kada 10 benepisyaryo mula sa Negros Oriental, 10,000 piso kada 10 benepisyaryo mula sa Siquijor, 50 milyong piso para sa probinsya ng Negros Oriental at mahigit 25 milyong piso para naman sa probinsya ng Siquijor. Narito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nais kong iparating sa inyo, patuloy natin binabantayan ang sitwasyon sa Barangay Liptong, sa bayan ng Bakong dahil sa landslide doon. Pati na rin ang mga pagbahang dulot ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar nitong nakaraang ilang araw. Patuloy lamang din po ang ating ginagawa na clearing operation sa nasabing lugar. At kahit na walang naiulat na nasawi o nasugatan sa mga insidenteng ito, pinaalalahanan natin na ang mga mamamayan na mag-ingat po kayo at sundin ang payo ng ating mga lokal na pamahalaan na opisyal. Maliban sa pangungumusta ko po sa inyong ngayong araw na ito, narito rin po tayo at nagtitipon upang magbigay pugay sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya na laging nakaagapay sa kanilang paghahanap buhay. Kayo ang bida ngayon sa ating kwento ng tagumpay dahil sa bawat pagtatanim at pangingisda ninyo ay pinapanday din ninyo ang kinabukasang puno ng pag-asa at pangako para sa lahat. Hindi lamang para sa inyong sarili, hindi lamang para sa inyong pamilya, kung hindi po pati na sa bansang Pilipinas. Kaya naman po, upang ipakita at ipadama ang aming pagkilala sa lahat sa inyong kontribusyon sa ating bayan, handog po namin ngayon ang mga tulong na ito. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng 50 milyong piso sa pamahalaan lokal ng Negros Oriental at mahigit 25 milyong piso naman para sa kalapit ninyong probinsya sa Siquijor. Ito po ay dagdag, nasa labas po ng programa ng ating mga iba't ibang departamento. At meron po tayong ayuda, yung DOLE, may tupad, marami po tayong mga binibigay na sa programa natin. Ngunit nakita po namin, dahil sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas, nakita ko po na talagang napakabigat ang naramdaman ng lalo ng mga magsasaka at mangingisda. At malaki ang nawala sa inyong lahat dahil nga sa pagtuyot sa dala ng El Nino. Kaya naman po, sinabi ko sa aking mga kasama, sabi niya, tignan naman ninyo, baka meron pa tayong makuhang pondo sa Office of the President. Kaya po, yung ibibigay po natin sa ating mga gobernador ay yun po ang pondo na nanggaling sa Office of the President upang pandagdag pa para sa tulong na ibibigay namin ngayong araw. Bukod po riyan, mamamahagi rin po tayo ng tigsa 10,000 sa mga piling benepisyaryo galing dito sa inyong lugar na pangungunahan ng inyong lokal na pamahalaan. Ngayong araw din po ay ipapamahagi ng DSWD ang tig 10,000 piso para sa 7,200 benepisyaryo ng ayuda sa kapos ng Angkita program dito sa Negros Oriental.
Ang Department of Agriculture naman ay magbibigay ng isang greenhouse with hydroponic system dito sa Dumaguete at dalawa pa sa Tanay City. Yun meron tayong sample dito nasa labas. Ang Department of Agriculture, ang PhilMec at ang PhilFida ay mamamahagi rin ng makinarya at kagamitan tulad ng traktor, spindle stripping machine at stripping knife. Habang ang BIFAR naman ay magbibigay ng isang fishing boat, mga lubid, fishing net at feeds para sa mga benepisyado dito sa Negros Oriental. Sa pagtutulungan po ng Department of Agriculture at saka ng PhilFida, magbibigay tayo ng binhi para sa urban gardening dito sa lungsod ng Dumaguete. 20 sako ng yellow corn seeds para sa Tanay City at 30,000 abaka planting materials para sa Negros Oriental. Meron ding pinansyal na tulong ang ilan nating ahensya tulad ng PCA, ang Philippine Coconut Authority po yan, at saka ACPC para sa pagtatanim ng nyog at pagsisimula ng agri-negosyo, habang ang PCIC naman ay magbibigay ng danyos para sa mga magsasaka ng Tanay City na nasalanta na ang mga pananim. Nandito rin po ang DOLE upang magbigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Integrated Livelihood Program at kasama rin dyan yung sa programa na tawag natin ay yung TUPAD Program. At ang TESDA naman ay nagbigay ng kagamitan para masimulaan at mapaganda pa ang organic farming at scholarship para sa mga magsasaka ng nyug at palay, habang ang DTI, ang Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng mga gamit na pangnegosyo, vouchers at sertipiko sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. At meron pang dagdag dahil po kasama po yung ating mga congressman at nabalitaan po nila na tayo ay umiikot at nagdadala ng tulong para sa ating mga kababayan, ay meron din naman kasamang handog ang Office of the Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez, na tig 5 kilong bigas sa lahat ng dumalo sa okasyong ito ngayon. Hindi po lamang galing sa tanggapan ko at ilang ahensya ng gobyerno ang hatid namin sa inyo ngayon. Dala rin po namin ang mga magagandang balita tungkol sa mga proyekto ng pamahalaan na ay kakasaya ninyo at pakikinabangan ninyo dito sa lungsod ng Dumaguete at sa buong Negros Oriental. Una na rito, ang New Dumaguete Airport Development Project para dito sa Negros Oriental na nakakahalaga na humigit kumulang 17 bilyong piso. Hindi lamang ito magsisilbi na bagong paliparan. Bagkus ay isang bagong simbolo ng pag-asa para sa paglago ng turismo, kalakalan at ekonomiya dito sa inyong lugar. Sa kabilang dako, kasalukuyan natin pinaayos ang Dumaguete Port Expansion Project na naglalayong palawigin ang kakayahan nitong tumanggap ng mga pasahero at kargamento. Binibigyan pansin din natin ang kalusugan ng ating mga mamamayan dito sa inyong lugar sa pamamagitan ng ating pagtatag ng Dumaguete City Super Family Health Center. May kabuuhang halaga ng 15 million na piso ang proyektong ito na magbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan, birthing clinic, botika, x-ray machine at iba pang mga serbisyo para sa 30 barangay. Pinapatunayan lamang na lahat na ito ang ating determinasyon na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong kalusugan sa bawat residente ng Dumaguete at ang mga karatig buok. Sa kabuuan, ang lahat ng ito
Ang lahat ng ito ay hudyat ng bagong yugto para sa ating mga mamamayan dito sa Dumaguete, dito sa Negros Oriental. Kasama na rito ang pagbuklod ninyo sa Negros Occidental upang itatag na ang Negros Island Region o NIR. Batid ko po na may agam-agam ang marami sa inyo, ngunit matagal na po natin itong pinag-aaralan. Matagal na rin po itong isinusulong at ngayon naman ay atin lamang isinakatuparan. Sa tulong ng NIR, magkakaroon kayo ng magandang pagkakataon upang lalong mapaunlad ang inyong rehiyon at maihahatid ang maayos at epektibong serbisyo sa ating mamamayan. Magiging mas madali po ang paghatid ng serbisyo mula sa national government dahil hindi na ganun kalayo at hindi na mahirap makapunta sa mga regional offices na kailangan natin puntahan paminsan-minsan. Kaya't kapit kamay po tayo sa paglalakbay na ito. Baon natin ang tiwala, pagkakaisa at pagtutulungan sa ating mga puso tungo sa katuparan ng ating pangarap ng bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, nagdala rin ng tulong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa rehiyon sa East o Western Visayas. Kabilang sa mga hinatira ng tulong ang mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino nitong mga nakaraang buwan. Itinurn over ng Pangulo ang mga ayuda sa San Jose de Buena Vista sa Antique. Ilan sa mga ibinigay na tulong ang mga makinarya at kasangkapang pansaka at mahigit 10,000 piso kada 50 benepisyaryo mula sa Antique, Iloilo, Guimaras, Capiz at Aklan. Pakinggan ang kabuang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malugod kong binabati ang ating mga magsasaka, ating mga mangingisda, at ang inyong mga pamilya na nagpaunlak sa aking paanyaya. Sa aking pagkakaalala, hindi ito ang unang kong pagsasama sapagkat nakapagpabahagi na tayo ng tulong noong 2022. Nabanggit na ito. Matapos na dumaan ang bagyong Paeng. Noong panahon naman na yon, nilibot namin ang Antique upang malaman ang lawak ng pinsala na kalamidad at upang mabigyan ng tulong pinansyal at livelihood grant ang mga kababayan nating nangangailangan. Wala pang isang taon matapos na nasabing programa, bumisita naman ulit ako upang magpakaloob ng mahigit 1,000 sako ng bigas, magbigay ng scholarship grant at mamahagi ng iba pang mga ayuda sa ating mga mamamayan. Sa taon namang ito, masaya kong ibinabalita na tuluyan na ating inaayos at binuksan ang tulay na nasira ng bagyong Paeng, ang Paliwan Bridge, na yung luma ay nasira, naglalagay po tayo ng bago. Ito ay dudugtong sa mga bayan ng Lauan at Bugasong. Kaugnay nito, nasa halos 80% ang natapos sa ating ipinapatayong Panay East-West Lateral Road na nakakahalaga ng humigit kumulang 9 bilyong piso. Kasabay nito, ang pagsasakatuparan ng Antique Airport Development Project na magbibigay ng serbisyo sa mas maraming pasahero at mas malaking eroplano. Alam niyo po, nung naglanding kami, nabanggit ko kay Senadora at sabi ko, napakaganda na pala nung airport ninyo. Kaya ito ay malaking bagay. Kaya congratulations, Senator. Alam ko pinaghirapan mo yung airport at dinahandahan mo yun. Sa wakas, makikita na natin. Kaya huwag mo sanang nakalimutan na makapag-landing naman kami dyan pag inauguration na ng bagong airport ninyo. Sa susunod na buwan, sisimulan na natin ang pagpapalawak ng runway, paglalagay ng mga check-in counter, at iba pang mga kagamitan para sa passenger terminal building.
Ngunit hindi rito natatapos ang pagpapakita namin ng suporta, malasakit at pagmamahal sa Antique. Batid namin na kailangan ninyo ng sandigan at kaagapay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kaakibat ng El Nino. Kaya naman, narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa Antiqueño na nakikiisa sa ating ngayon. Sa katunayan, nasimulan na natin kanina ang pagbabahagi ng mga makabagong makinarya at kagamitan sa pagsasaka sa ating mga benepisyaryo. Sa pangunguna ng DA, ng Department of Agriculture, makakapagbigay po tayo ng 33 sako ng binhi at halos 100 biofertilizer ng Anghamtik Multipurpose Cooperative. Kasabay nito, ang pagbabahagi ng 100 pangsako ng hybrid seed at mahigit 5,000 biofertilizer pack sa ating mga magsasaka. Mas lalong gaganda ang ani dahil po ang Antique pala ang record holder sa region sa pinakamataas ang produksyon ng bigas. Ang national average po mga 4.2 tons per hectare. Dito umaabot po ng 6 tons. Meron binabalita sa akin, 11 tons daw. May mga ibang lugar, hanggang 10, 11 tons ay nagagawa nila. Kaya pagpatuloy natin ito para sana naman ay lahat, ganyan din ang masasabi na napakalaki ang ngani at napakaganda ang kita. Sa ilalim naman ng mga high-value crops development program, magbibigay din po kami sa inyo ng 7 power sprayer at isang multi-cultivator, yung isang malaking makina doon na nasa labas. Sa parte naman ng PhilMec, nakapaghanda rin kami ng 4 na 4-wheel tractor, 2 rice combine harvester, at 2 floating tiller. Ito po ay para ulit, mas mabilis ang pag-ani, mas mabilis ang pagsaka, mas mura ang magiging cost natin para mas maganda ang kita ng ating mga nagsasaka. Hindi rin naman nagpapahuli ang Philippine Coconut Authority at nagdala ng 50 seed nuts kasama ang TESDA na magsasagawa naman ng pagsasanay upang mapalawak ang inyong kaalaman at ang inyong kakayahan. Sa tulong naman ng BIFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, makatanggap ang ating mga magsasaka ng 37 set na post-harvest kit at 4 na unit na fiber-reinforced na bangka, na plastic boat. Pero yung boat, yung bangka na binibigay natin ngayon, nagbago na ang disenyo, lumaki na, at kayo ang nag-design sa atin. Tinuruan lang namin yung mga iba kung paano gagawin. Ngunit yung design ng bangka, kung ano yung gusto mo, yung iniisip at pinaka-gusto ng ating mga mangingisda. At magbibigay naman ang aking tanggapan, Office of the President, ng tigsa 10,000 na piso sa ilang piling benepisyaryo mula dito sa Antique, sa Iloilo, sa Guimaras, Capiz at Aklan. Mag-aabot din kami ng karagdagang cash assistance na nakakahalaga ng 50 milyon piso para sa provincial government ng Antique. Makakatanggap din ang tinatayang nasa 10,000 benepisyaryo ng tigsa 10,000 piso na hinanda naman ng DSWD. Kasama din po ang ating mga congressman at mula sa Office of the Speaker, Speaker Martin Romualdez, nakapag-uwi ng tigli 5 kilong bigas ang bawat isang narito ngayon. Bagamat ay malayo na rin ang inabot natin mula nung naumpisan natin ang natahakin na ang daan tungo sa bagong Pilipinas, marami pa tayong sektor na dapat pagtuunan ng pansin at kailangan pang alalayan. Magtiwala po kayo na sisikapin namin na maabot ang ating mga liblib at malalayong pamayanan sa bawat sulok ng bansa. Nang sa gayon ay walang maiiwanan at walang mahuhuli at sama-sama tayong paglalakbay sa bagong Pilipinas, patungo sa bagong Pilipinas.
Sa pakikipagsapalaran natin ito, umaasa ako na makikiisa kayo sa amin at sa inyong lokal na pamahalaan upang mapaunlad palalo ang inyong ekonomiya at magdala ng pangmatagalang kasaganahan sa Antique. Maging matalino at maingat kayo sa lahat ng paggamit ng biyayang ipinagkaloob namin ngayong araw nang hindi lamang ang pagsasaka at pangingisda ng Antique ang ating mapapayabong. Kung hindi, pati na rin ang mga kalapit bayan na tumatanaw sa inyo bilang inspirasyon. Nananatiling bukas ang inyong pamahalaan upang makinig at tumugon sa inyong mga hinaing at upang matulungan kayong makamit ang inyong mga pangarap para sa inyong mga sarili, para sa inyong mga pamilya at kasama rin para sa buong Pilipinas. Sama-sama po tayong manindigan sa ating mga mithiin at magkaisa po tayo na walang alinlangan tungo sa mas maunlad, matiwasay at matatag na bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Walang humpay na pamimigay ng ayuda, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng tulong pinansyal at mga makinaryang pang-agrikultura sa mga apektado ng El Nino sa Bacolod City. Naniniwala ang Pangulo na ang pagtulong sa pagrekubre ng mga magsasakang komunidad ang susi sa pagkamit ng aniyay bagong Pilipinas. Kasama ng Pangulong naghatid ng tulong sa Bacolod ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ating mga minamahal na mga magsasaka, mangingisda, kasama ang inyong mga pamilya dito sa ating tinutukoy na City of Smiles, isang taus-pusong pagbati mula sa ating pamahalaan. Narito po kami ngayon sa Bacolod upang ipadama ang aming pagmamahal at suporta sa mga tunay na bayani ng ating panahon. Kayo ang walang humpay na pagsisikap para sa ating bayan. Ngayon naman, kaliwat kanan ang pagsubok na inyong kinakaharap mula sa pabago-bagong klima hanggang sa mga kalamidad. Hindi namin kayo pababayaan. Isa na rito ay ang matinding pagsubok na dulot ng pagputok ng Bulkang Kanlaon nitong Hunyo lamang. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 9,000 pamilya o mahigit 27,000 katao ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Kanlaon. Ang mga pinsalang idinulot nito sa agrikultura ng Negros Occidental ay umabot sa mahigit 11 milyong piso na ikinalugi ng 135 mangingisda at magsasaka. Bilang tugon sa hamong ito, namamahagi ang DSWD ng higit 24 milyong pisong halaga ng tulong sa Bago City, sa La Carlota, sa La Castellana, Moises Padilla at Pontevedra. Bukod po rito, kasalukuyan isinasagawa ng Department of Agriculture ang pagsisiyasat sa epekto ng pagputok ng bulkan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang matiyak na maibibigay ang angkop na tulong na mga hakbangin. Nakakaantabay na rin ang DA Region 6 Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at yung Livestock Rescue Evacuation Center sa pag-alalay sa mga nag-aalaga ng hayop sa oras ng pangangailangan. Ang Negros Occidental Provincial Veterinary Office naman ay nagbigay na rin ng mga gamot sa La Castellana at nagpadala ng mga veterinaryo at mga eksperto upang tumulong sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Kasabay din nito, hindi rin natin nakakalimutan ang pinsala na idinudulot ng nagdaang El Nino sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya ang Department of Agriculture Region 6 ay patuloy na nagsasagawa
ng pananaliksik sa pansala ng El Nino at tumutulong sa mga mangingisda at magsasaka sa kanilang pagbangon at rehabilitasyon. Mga minamahal kong mga kababayan, sa araw na ito, magkakaroon pa tayo ng karagdagang tulong para sa inyong lahat. Magbibigay po tayo ng tigsa 10,000 piso na siyang ipapamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo mula dito sa Bacolod City at iba pang bahagi ng Negros Occidental. Bilang karagdagan sa mga ito, maglalaan din tayo ng 10 milyong piso para sa pamahalaan lungsod ng Bacolod at 50 milyong piso para naman sa pamahalaan panlalawigan ng Negros Occidental. Magkakaroon din ng iba't ibang uri ng tulong ang ilang sangay ng pamahalaan. Ang DSWD ay magbibigay ng tigsa 10,000 piso sa 10,000 makakatanggap mula sa hanay ng mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang pamilya. Bukod pa rito, kasama rin po ang ating mga congressman at ang tanggapan ng House Speaker na si Speaker Martin Romualdez ay magbibigay din ng tigli 5 kilong bigas sa lahat ng nandito ngayon. Sa kabilang dako naman, patuloy rin natin isinusulong ang mga proyekto para sa ikagagaan ng buhay ng mga mamamayan ng Negros Occidental. Isang mahalagang proyekto na ating tinututukan ay ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway na magsasaayos. Ito ay magsasaayos at magpapalawak ng mahigit 42 kilometro ng daan. Magtatayo ng 12 bagong tulay at magpapatibay sa kasalukuyang 6 na kilometrong kalsada at 4 na tulay. At nariyan din ang Asenso Yuhum Residences dito sa Bacolod City. Tinutukan din natin ang pagpapabuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito. Sa ilalim naman ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers o yung tinatawag na TUPAD programa ng DOLE, patuloy tayong magbibigay ng tulong sa mga benepisyaryo ng rehiyon. Layunin nito na magbigay ng pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan. Sa pangunguna naman ng TESDA, magbibigay tayo ng training allowance upang makakuha ng bagong kasanayan ang ating mga kababayan at makatulong sa kanilang paghahanap ng mas magandang trabaho. Maliban sa mga ito, magbibigay din kami ng mga makinaryang pangsaka, mga seedling, mga iba't ibang kagamitan, livelihood starter kit na makakatulong sa inyo ng pangmatagalan. Inaasahan natin na bubuo ito ng isang produktibong pamayanan, ng isang maaliwalas at kaayang-ayang kapaligiran. Mga kababayan, ako ay nasasabik na makita ang kalalabasan ng lahat ng ito. Pati na rin sa magiging epekto nito sa ekonomiya ng inyong lokalidad, lalo na ngayong bahagi na kayo ng bagong Negros Island Region. Pinapangako ko na walang magsasaka o mangingisda o sino mang Pilipino ang mapag-iiwanan sa aming pinapangarap na bagong Pilipinas. Bilang inyong Pangulo, ang aking pangarap ay isang bansang maunlad kung saan ang bawat isa ay mamumuhay ng may dangal at katiyakan sa kanilang kinabukasan. Sa inyong tulong at suporta, makakamit po natin ito. Basta tayo ay sama-sama at nagtutulungan at tayo ay kapit-bisig na pinapaganda ang ating mga anghanap buhay at tumutulong tayo sa mga nangangailangan ng tulong, maaabot na rin po natin ang ating pangarap ng bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sagada Municipal Police Station na ideklara bilang sertipikadong drug-free workplace ng probinsya. Si Arlene Fagian mula RP Bontoc sa balita. Opisyal ang deklara iti Sagada Municipal Police Station ngayon dalwa ni Chief of Police Police Captain Ricky Roger Cotol ang sertipikado a drug-free workforce. Idinaangit ti declaration ceremony sa Sagada Mountain Province di Calman July 27, 2024. Kalpasan ti declaration ceremony na pasamang iti unveiling iti drug-free workplace marker iti sangwan ng ti Sagada MPS ngayon dalwan met iti Philippine Enforcement Agency Cordillera Director 3 Laurifel Gabales kani Sagada Mayor Felicito Dula. Ti Sagada MPS ket kaunaan nga Municipal Police Station di Mountain Province kanang tungpal kadagiti parameters ngayon kadang iti Dangerous Drug Board Regulation number 13 series of 2018 wenno pa nakaipasdak kan institutionalization dagiti drug-free workplace policies ay ti amin nga opisina iti gobyerno. Ti seremonya ket nasaksihan dagiti kamang iti Pidea Mountain Province Sangguniang Bayan ti Sagada, faith-based leader ken iti publiko. Manipod iti Bontoc, Arlene Fagian para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Mga magsasaka, mangingisda at nasa likod ng animal husbandry at kooperatiba, binigyang pugay ng lokal na pamahalaan ng Tabuk City. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Dinigbig ti lokal na gobyerno ti Tabuk City dagiti Manalon fisher folks kinaamin nga dayta animal husbandry ken kooperatiba iti naangay nga Agri-Vet Co-op Labor Day di June 25 apasod iti selebrasyon iti 74th founding anniversary ken 23rd Mataguan Festival iti syudad. Sigon kini Tabuk City Mayor Darwin Estraniero daytoy ket panagbibig iti dakkel kontribusyon ken akam dagitoy para iti panagprogreso iti ekonomiya haan lang iti syudad at Tabuk ano diket iti entero a nasyon. Kas guest of honor ken speaker inyip kasmet ni Attorney Jenny Lindawayan, Regional Director ti Department of Agriculture Regional Field Office CAR, iti panakikaysa ket panagsuporta para iti pagsayatan dagiti Manalon ken fisher folks karaman dagiti ayan ti poultry ken livestock industry. Innayon na nga adun iti intervention program ano ipaay kadagiti beneficiaryo iti Tabuk City ken manamnamang agtultuloy ti implementasyon dagiti programa iti sumarsaruno pay atawan. Iti agdama addan ti agarup 123 million pesos sa pakabuklan iti intervention programs ana ited kadagiti farmer beneficiaries tinasao a syudad. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Tulong pinansyal tinanggap ng mga panibagong benepisyaryo ng AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Dagupan City. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Nanawat ya tulong pinansyal so kaaruman niya benepisyaryo na ayuda sa kapos ang kita program o akap na si Department of Social Welfare and Development at Syudad Dagupan. Dinauloan niya na sara empleyado na DSWD kaiba so LGU tan binisita ng Dagupan City Mayor Belen Fernandez so ginawan payout. Katibukulan na 2 lasos ng 44 kwalipikadong benepisyaryo na barangay volunteers, barangay health worker, barangay nutrition scholars, barangay service point officer, daycare worker
Workers, Garbage Collector, Tantano, Janan Lapod, Nandurman Barangay at Syudad. Unong mensahe na Fernandez Agawa, Suabitan Payout, dyan pa na maglin opisina ng Speaker Martin Romualdez, Abono Party List Representative Robert Raymond Estrelga, DSWD Secretary Rex Gatchalian, yapi tutulungan na sa LGU. Gutman na DSWD akap yan na itdan niya tulong pinansyal, iray may irap bilay tan low income earner na naapektuan na sa economic inflation. Unaan lan impaliwawan na sa DSWD naglanayarin na pilin na benepisyaryo na AKAP program susaray makakaawat la na ayuda. Yaman lalapod gobyerno ya singa miyembro na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps untan mat iray social pensioner. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Shak si Verna Beltran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Itinayong trading center sa Calabarzon nagbigay ng malaking oportunidad sa marketing para sa mga magsasaka at mangingisda. Pagbabalita si Tom Alvarez ng RP Lucena. Nagbigay ng malaking oportunidad sa marketing ang mga itinayong trading center ng DA Philippine Rural Development Project Scale Up para sa mga magsasaka at mangingisda sa Calabarzon. Ayon sa pabalitang kagawaran, ay may pupuntahan na ang ani sa tulong ng trading centers na mas malapit at pinalaki. Anila, hindi na masasayang ang mga aning produkto kung mayroong lokal at malalaking trading centers na maaaring pagbagsakan ng mga ito. Idinagdag pa ng kagawaran na isa sa mga pinopondohang proyekto ng Scale Up ang trading centers na magsisilbing sentro ng kalakalan ng mga magsasaka at mamimili sa loob at labas ng rehiyon. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Paglalatag ng contingency plan sakaling mas lumala ang sitwasyon sa West Philippine Sea o WPS, tinalakay sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa. Narito si Lizel Pilapil ng RP Palawan. Kapareho ang sasangguniang palalawigan ng Palawan ing susulong dadadi ang pagbabalandra contingency plan sa syudad ang Puerto Princesa tingid dinda sa padayon nga pag-init ang sitwasyon sa West Philippine Sea o WPS. Sa natabong sesyon ang Lunes, abibira-birang mga konsehalang syudad ang ararakonoy sa Sagyap, Gera ang Pilipinas ay indira kunoy dapat nga baliwalaan ang sitwasyon sa lugar ang ing aragawang teritoryo sa WPS. Ing kasong maglala kuno ang sitwasyon ig magsiklab o hindi man ang gera, mas mayad nga kabalandaran ang konkretong plano sa kung ano ang bubuhatin ang gobyerno para sa mga tao. Ing tawanda, importansya ang mga konsehal nga siguradong maapektuhan ng syudad ang Puerto Princesa, tingid mismo sa sentrong lugar ang Western Command, pati rin ang 3rd Marine Brigade, ang Philippine Marines, ig iba pa. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Lizel Pilapil. Dalawang Adaptation and Mitigation in Agriculture o AMIA barangays sa Rehiyon 8, Eastern Visayas sumailalim sa swine production training. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Nagpailarom sa swine production training, ilarom san adaptation and mitigation in agriculture AMIA nga programa sa Departamento sa Agrikultura ang mga farmer groups san Sitio Agimat Upland Farmers Association san Barangay Parasanon Pinabakdaw Samar ngan GM Osias P4MP san Barangay GM Osias Gamay Northern Samar. Ang swine production training ang gindumara sa pagpanguna san Department of Agriculture
Regional Field Office 8 Eastern Visayas. Gintitinguha sa training nga mabuligan ang mga barangay sa AMIA nga mapauswag ang kinaadman og skills sa swine management ug para mapahitaas ang produktibidad ug pagiging epesyente sa mga parauma, paggamit proper animal welfare standards para sa mas maupay nga living conditions sa mga hayop, paggamit best practices para malikyan ug ma-manage ang mga sakit para ma-improve ang overall health sa mga swine ug pag-promote sustainable practices nga makakabulig maibanan ang epekto sa swine production sa kalibungan. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. 50 indigenous people so IPs tagumpay na nagtapos sa basic solar installation training ng Provincial Training Center ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Technical Education Skills Development o MBHTE-TESD. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Nagtamat ka yaon in kaiman indigenous people na tawa IP sa Manlimabay hapag anad house and basic solar installation na barangay Busbus, Ibantando, Bagua, Patiko, Sulu. In pag anad ini piaon kaagi sin na Provincial Training Center Sulu hababaan sa Bangsamoro Scholarship Program at MBHT-TESD lead. Nagatay main mga trainees in allowance, toolkits, ibang t-shirt bilang bahagi sin pag anad nila. Piaguhanan ni Engineer Abdul Gifari K. Alama, Center Administrator sinasabot Training Center na Lupasugi na sabot program. Amon hiyag diranda isab si mga opisyal din hanasabot barangay. Habay tapahi Alama, lamud assessment ang mga trainee ini bago makapagtamat in actual installations in solar pamaybay nila. Maksud kakitaan ni maput ato naput pangadjian si mga ini din hanasabot pag-anad. Habihaon masisab inapya paon pag-anad ang mga target beneficiaries ng PTC dito. Hapu municipality sinadji pang limatahil. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang business. Posibleng magkaroon ng karagdagan sa sahod sa Kalakhang, Maynila at mga kalapit na syudad sa Hulyo base sa mga nakaraang desisyon ng Regional Wage Board. Ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, posible ngang magbago ang sahod subalit hindi niya sinabi kung magkano ito aabutin. Inaasahan ng Wage Board sa National Capital Region o NCR ay ilalabas ang kanilang desisyon para sa mga panukala na itaas ang daily minimum wage bago o sa araw ng Hulyo 16 o isang taon bago inilabas ang huling wage order. Kung maalala, noong Hulyo ng nakalipas na taon, inaprobahan ng NCR Wage Board ang 40 pisong increase kung saan umabot sa 610 piso ang daily minimum wage sa mga non-agriculture sector worker at 573 piso para sa mga agricultural worker. Nitong nakalipas na Pebrero, inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbabasa ang panukala na magdadagdag ng 100 piso sa daily minimum wage sa pribadong sektor. Sa Kongreso, ilang panukala ang inihain para sa pagtaas ng sahod ng mga trabahador sa pribadong sektor mula 150 piso hanggang 750 piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ipinahihinto ng Securities and Exchange Commission o SEC ang operasyon ng 6 na finance and lending firms dahil bigo ang mga ito na magsumite ng requirements alinsunod sa Financial Consumer Products and Services Consumer Protection Act. Sa inilabas na pahayag ng SEC, nag-issue sila ng Cease and Desist Orders o CDOs laban sa 9F Lending Philippines Incorporated, E-Lending o E-Lending Lending Incorporated, Hovono Lending Corporation, Makati Loan Incorporated, Second Pay Financing Incorporated at ang Tekwang Lending Corporation. Paliwanag ng Regulatory Board, hindi nakapag-comply ang mga naturang kumpanya sa mga nakasaad sa Memorandum Circular and Orders gaya ng Impact Evaluation Report, pagkakaroon ng official email at contact number, disclosure of advertisements and reporting of online lending platforms, mechanism para sa mga reklamo at iba pa. Sinabi ng SEC ang mga kumpanyang ito kasama ang kanilang mga may-ari, operator, tagapagtaguyod, kinatawan at ahente ay inaatasan na agad na huminto sa pagsali, pag-promote ng kanilang negosyo sa pagpapautang sa pamamagitan ng internet o anumang media outlet. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Posibleng mag-issue ang Department of Agriculture o DA ng panibagong sugar order para pahintulutan ang pag-aangkat ng 200,000 metriko tonelada ng imported na asukal. Ayon kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ikinukonsidera niyang aprobahan ito sa buwan ng Hulyo. Paliwanag ng kalihim, layon nitong mapunan ang gap o ang inaasahang magiging kakulangan sa supply sa mga buwan ng Agosto at Setyembre. Sa pamamagitan ng importasyon ng asukal, masisiguroan niya na magiging sapat ang supply at mananatiling stable ang presyo ng asukal sa merkado. Oras na mailabas na ang bagong sugar order sa Hulyo, pararatingin ang imported na puting asukal bago mag-harvest season sa Oktubre para hindi maapektuhan ang mga local producers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Isang panalo na lamang ang kailangan ni Filipina tennis star Alex Ayala para makapasok sa main draw ng Wimbledon kung saan naipanalo niya ang second round para sa qualifying draw ng Grand Slam Tournament. Tinalo ni world number 162 na si Ayala si world number 110 Tamara Zidansek ng Slovenia 1-6, 7-6 at 6-3 sa second round. Dumating ang panalo pagkatapos kunin ng 19 anyos na si Ayala ang kanyang opening round laban kay Jessica Ponche ng France 7-6, 6-4. Sunod na mga kalaban ni Ayala si world number 123 Lulu Sun ng New Zealand para sa oportunidad na makapasok ng main draw na magiging kanyang unang pagkakataon kung papalarin. Kakagaling lamang ni Ayala sa Italy kung saan nakaabot siya sa kanyang unang quarterfinals sa isang Women's Tennis Association o WTA event sa Veneto Open sa Gaiba kung saan tinalo siya ng veteranong si Sara Errani 6-0, 7-6. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangungunahan ni high school standout Kiefer Alas ang mga batang Gilas Pilipinas squad na sasabak sa FIBA Under-17 World Cup sa Istanbul. Sasamahan ng taga De La Salle Santiago Zobel na si Alas na napabilang sa UAAP Season 86 High School Basketball Mythical 5 sina Kurt Nathan Velasquez, Joaquin Ludovice at Iros Chua.
Nagbabalik din sina Elijah Williams, Klets David Amos, Edrin Morales, Bon Daha, Paul Diao, Jaime Gomez de Leaño, Samuel Alegre at Noah Banal sa Under-17 World Cup pagkaraang matapos o magtapos sa ika-4 na pwesto sa Under-16 Asian Championship. Sisimulan ng Pilipinas ang kanilang kampanya itong Sabado laban sa Lithuania, susundan ng Espanya sa katapusan at ang Puerto Rico sa Hulyo 2. Huling nagkwalipika ang Pilipinas ay noong 2018 kung saan nagtapos ang Gilas sa ika-13 pwesto sa torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang Filipino basketball imports na sina Ray Parks Jr. at Kai Soto ay nakahanda ng suotin ang mga panibagong uniforme sa pagbubukas ng 2024 to 2025 season ng Japan B-League. Ang dating National University star na si Parks Jr. na dating naglaro para sa Nagoya Dolphins nitong nakaraang 3 taon ay maglalaro na para sa Osaka Evesa. Nag-average si Parks ng 8.8 points, 3.7 rebounds at 2.2 assists para sa Dolphins sa kanilang kampanya sa 2023 to 2024 season kung saan umabot sila ng semifinals ng liga. Samantala, lilipat si Soto mula Yokohama B Corsairs patungong Koshigaya Alphas. Sa isang pahayag, sinabi ng Gilas Center na excited na itong makapaglaro para sa Koshigaya Alphas. Dagdag ni Soto, gusto niyang tulungan ang koponan na makarating ng B1 Division at handa siya sa hamon na yon. Nakapagrehistro naman si Soto ng mga averages na 12.8 markers, 6.4 boards at 1.1 blocks nitong nakalipas na season. Sa panghuli, sa Korean Basketball League, maglalaro na si Justin Gutang para sa Seoul Samsung Thunders. Ang dating College of St. Benilde standout na naglaro para sa Changwon LG Sakers itong nakalipas sa season ay nagtala ng mga averages na 8.2 points, 3.2 rebounds at 2.4 assists kada laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magpayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Matapos maiugnay ng mga netizen na mayroong something special sina Catherine Bernardo at Alden Richards, si Dominic Roque naman ngayon ang inirereto ng mga netizens sa kapamilya box office queen. Nitong mga nagdaang linggo kasi ay palagi nga nagkakasama sina Kat at Dom, kaya feeling ng kanilang mga supporter ay may namamagitan ng something sa kanila. At sa isang entertainment page sa Facebook, mababasa ang headline na Dominic Roque, nanliligaw nga ba kay Catherine Bernardo? At nang makarating ito kay Dominic, mabilis nga niyang pinabulaanan ang chikang nililigawan niya itong si Catherine. Siya mismo ang nagkomento sa naturang Facebook page para linawin ang issue at para hindi na humaba pa ang diskusyon at espekulasyon sa social media. Say ni Dominic, kapatid ko po yan, bros.
At matagal na nga magkaibigan itong sina Dominic at Catherine bilang bahagi ng barkadahang Nguya Squad kung saan kasama rin sina Daniel, pati na sina Patrick Sugi, Marco Gumabaw, Joe Vargas, Alora Sasam at Joshua Garcia. Sa iba pa natin chika for today, naghain ng nominasyon ang Actor PH o ang League of Filipino Actors, ang organisasyon ng mga aktor na Pilipino na pinamumunuan ni Ding Dong Dantes para sa National Artist Award sa respetado at multi-awarded actress na si Vilma Santos. Ayon sa Actor PH, ang nominasyon ni Vilma sa pinakamataas na karangalan para sa isang alagad ng sining ay pagkilala nito sa mga kontribusyon ng aktres sa industriya ng pelikulang Pilipino sa loob ng 6 na dekada. Sa pamagitan ng nominasyon ng Actor PH kay Vilma sa National Artist Award, ipinagdiriwang ang kanyang walang hanggang pamana, pambihirang versatility at makabuluhang kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang kanyang patuloy na kaugnayan, dedikasyon sa kanyang propesyon at impluwensya sa lipunan ay nagbibigay diin sa kanyang pagiging karapat-dapat para sa nabanggit na prestiyosong karangalan. Ang susunod na batch ng National Artist ay papangalanan sa 2026. At sa huli nating chika for today, umaasa ang Filipina-Argentine K-pop idol na si Chantal Videla o mas kilala bilang Shanti na muli siyang sasabak sa pag-arte. Ito ay sa gitna ng kanyang indefinite break mula sa kanyang girl group na Lapilus. Sa isang panayam, inihayag ni Shanti ang kanyang pagnanais sa pagbabalik acting dahil matagal na panahon niya noong huli itong sumabak bilang aktor. Noong June 20 lamang ipinagdiriwang ng Lapilus ang second debut anniversary nila at aminado ang international star na nalungkot siya dahil hindi niya nakasama ang kanyang mga kagrupo sa selebrasyon. Pero masaya rin daw siya at the same time dahil nagkaroon ng oras ang mga kamiyembro niya na makasama ang kanilang pamilya. Masaya rin ito sa patuloy na natatanggap nitong suporta mula sa mga fans ng naturang K-pop group. At noong Abril lamang na mag-umpisa ang hiatus ni Shanti sa Lapilus matapos ma-diagnose ng chronic fatigue syndrome base sa pahayag ng kanyang talent agency na MLD Entertainment. Kaugnay ng kanyang nararamdaman ay kinakailangan nitong umiwas muna sa mga nakakapagod na mga gawain. Sa kabila naman ng pagpapahinga ng international star ay patuloy pa rin siyang magiging miyembro ng naturang K-pop group. Nangako rin ang entertainment agency na ginagawa nila ang lahat ng makakaya para maging mabuti ang kalagayan ng kalusugan ng dalaga. Taong 2022 na mag-debut si Shanti bilang vocalist ng K-pop girl group kung saan kasama niya sina Shana, Yue, Bessie, Sowon at Haeyoon. Sa kaparehong taon pumirma ang Filipina-Argentine ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at syempre maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!